Ang ballroom ay mabango ng lumang yaman, ng mga bula ng champagne na natutunaw sa kristal, ng mga inangkat na rosas na nangalanta sa ilalim ng mga chandelier, at ng matamis na samyo ng designer na pabango na mas mahal pa kaysa sa buwan ng renta ko. Nakatayo ako malapit sa marmol na haligi. Ang mga daliri ko ay nakahawak sa baso ng murang alak na nakuha ko mula sa isang nagdaraang waiter. Sinusubukang maging hindi nakikita. Ang damit na suot ko ay hiniram, 2 sukat ang laki, pinagtibay ng safety pins na nakatago sa ilalim ng show na nahanap ko sa ukay-ukay. Siksik ang sapatos ko sa mga daliri. Mga second-hand na takong na masyadong malakas ang tunog sa pinakintab na sahig tuwing susubukan kong gumalaw. Hindi ako dapat pumunta. Ipinadala ni Marcos ang paanyaya 3 linggo na ang nakalipas personal na inihatid sa maliit na apartment na tinitirhan ko kasama ang 2 kasama sa bahay sa pinakamasamang bahagi ng lungsod. Makapal ang sobre, mamahalin, naka-emboss ng gintong letra na nag-aanunsyo ng kanyang engagement kay Victoria Ashford, anak ng isang higanteng negosyante sa real estate, blonde at perpekto, at lahat ng hindi ko kailanman magiging katangian. Sa loob sa ilalim ng formal na paanyaya sa kanilang engagement party, may sinulat siyang munting sulat sa kanyang pamilyar na sulat kamay. Akala ko matutuwa kang makita kung paano nabubuhay ang kabilang bahagi. Walang sama ng loob, di ba? Walang sama ng loob. Umiyak ako ng 2 oras pagkatapos kong basahin iyon, saka itinapon ko ang paanyaya sa basurahan, pero kinuha ito ng kasama kong si Sarah at iginiit niyang kailangan kong magkaroon ng closure. Tinulungan niya akong ipitin ang damit, inayos ang makeup ko ng may kasanayan, at itinulak palabas ng pinto kasama ang isang pep talk tungkol sa pagpapakita kay Marcus kung ano talaga ang nawala sa kanya. Pero ngayon na nakatayo ako rito, napapaligiran ng mga babaeng punong-puno ng hiyas at mga lalaking nag-uusap tungkol sa kanilang mga portfolio ng stock, na para bang mga score ng football, naramdaman ko ng eksakto kung ano nga ako. Isang katulong na minsang naging hangal na umibig sa isang mayamang binata, na sumama sa kanya noong rebelde pa siya. Umigting ang musika, isang klasikal na tugtugin na hindi ko nakikilala, at nagsimulang dumagsa sa dance floor ang mga magkapareha. Pinanood ko si Marcus na iniikot si Victoria sa ilalim ng chandelier. Ang tawa nito ay kumikling na parang mamahaling kampanilya sa hangin. Mukhang masaya siya. Tunay na masaya. Isang klaseng saya na hindi niya kailanman ipinakita sa akin. Kahit noong simula nang ipangako niya sa akin ang buong mundo habang nasa backseat ako ng Mercedes niya. Champagne, miss. May lumitaw na waiter sa siko ko. Bit-bit ang tray ng mga baso na siguro mas mahal pa kaysa sa kotse ko. Hindi na, salamat. Mas mahina kaysa sa inaasahan ko ang boses ko nang sumagot ako. Lumipat siya ng kausap at pinag-isipan kong palihim na lumabas. Wala namang mapapansin. Wala namang nakapansin. Sa pagdating ko, nakatayo ng mailang sa tabi ng coat check. Habang dumaraan sa akin ang mga magkasintahang parang alon ng seda at tawa. Para akong multo rito, isang biro. Ang huling munting paghihiganti ni Marcus dahil naglakas loob akong umiyak nang iwan niya ako 6 na buwan na ang nakalipas. 2 hakbang na lang ang layo ko sa labas nang maramdaman ko iyon. Yung kilabot na pakiramdam sa batok na nangangahulugang may nakamasid sa akin. Dahan-dahan akong lumingon, pinagmamasdan ng mga tao, at doon ko siya nakita. Nakatayo siya sa kabilang dulo ng bulwagan, bahagyang natatakpan ng grupo ng mga nag-aagawang sosyalita. Pero sa hindi maipaliwanag na paraan, hindi siya mapapansin. Matangkad na may mga balikat na halos sumabog sa isang itim na suit na kitang-kitang perpekto ang pagka-tailor. Madilim na buhok na nakasuklay papunta sa isang mukha na para bang inukit sa marmol. Puro matutulis na anggulo at mapanganib na ganda. Ngunit ang mga mata niya ang nagpigil sa akin sa kinatatayuan ko. Kahit pa nasa kabilang dulo ng silid, nararamdaman ko ang bigat ng titig niya, madilim at matindi, at nakatuon ng buo sa akin. 2 lalaki ang nasa magkabilang gilid niya, parehong pangangatawan ay parang linebacker na nakasuot ng mamahaling Amerikana. Ang mga postura nila ay alerto sa kabila ng maginhawang atmosfera ng party. Ang lalaki sa kanan niya ay yumuko, bumulong ng isang bagay, ngunit ang mga madilim na mata ay hindi kailanman tumanggal sa mukha ko. Umakyat ang init sa liig ko. Mabilis akong lumingon, nagkunwaring biglang nahuhumaling sa eskulturang yelo na unti-unting natutunaw sa mesa ng mga pampagana. Nang sumilip ako muli, nakatitig pa rin siya sa akin. At ngayon, may isang bagay na tila pag-aliw ang yumuko sa sulok ng kanyang bibig. Nako, ikaw nga ba iyan?
Gulat ako, muntik nang mahulog ang baso ng alak ko. Lumitaw si Victoria sa tabi ko. Ang kanyang singsing ng kasal ay sumasalamin sa liwanag na parang maliit na araw sa kanyang daliri. Nang makita ko siya ng malapitan, mas lalo pa siyang gumanda. Perpektong balat, perpektong ngipin, ang uri ng walang kapagod-pagod na kariktan na nagmula sa henerasyon ng mabuting lahi at mas mahusay na pangangalaga sa balat. Victoria, ang tanging nasabi ko. Binabati kita. Sabi ni Marcus, baka dumating ka nga. Tiningnan niya akong mabuti mula ulo hanggang paa. Ang ngiti niya ay hindi lubos na umabot sa kanyang mga mata. Ang tapang mo naman. Hindi ko sa tingin kayang harapin ang ex ko sa engagement party niya. Pero sa totoo lang, hindi pa ako nasaktan ng ganito sa harap ng maraming tao. Nang liliyab ang alaala ko nang tapusin ni Marcus ang relasyon namin sa pamamagitan ng text message. Tapos nag-post siya ng mga litrato kasama si Victoria sa parehong araw. Nakita na ito ng mga kaibigan ko kaya nakita ko ang mga mukha nilang puno ng awa nang pumasok ako sa trabaho noong Lunes ng umaga. Dapat na akong umalis, sabi ko, habang inilalapag ko ang baso ko na nanginginig ang mga kamay. Oh, huwag kang umalis sa party ko. Ang boses ni Victoria ay tila may halong pilit na tamis. Sa totoo lang, may inihanda kaming munting laro ni Marcus. Gusto ninyong manatili para rito. Bago pa ako makasagot, umalis na siya ng dahan-dahan, nakataas ang kamay para makuha ang atensyon ni Marcus. Pinanood ko siya ng may lumalaking pangamba habang binubulong niya ang isang bagay sa tenga niya at sabay silang tumingin sa akin. Sumilay ang malupit na tuwa sa mukha ni Marcus. Tumigil ang musika. Umakbo ang mikropono sa nakakainis na tunog at pinuno ng boses ni Marcus ang bulwagan. Mga Ginoo at Ginang, maaari ba ninyong ibigay ang inyong pansin sandali lang? Nais naming pasalamatan kayong lahat ni Victoria sa pagsali sa aming selebrasyon ngayong gabi. Sumigaw ng palakpakan ang madla. Ngunit bago tayo magpatuloy, may tradisyon akong nais buhayin muli. Hindi na para sa magkasintahang magpapakasal ang unang sayaw. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga babaeng walang kapareha na sumali sa amin sa dance floor. Nanlalamig ako sa takot. Sige na, wag mahiya. Nagkita ang tingin namin ni Marcus sa kabilang dulo ng silid, kumikislap sa mali siya. Karapat-dapat ang lahat na magkaroon ng pagkakataong sumayaw kahit pa nag-iisa sila. Kumalat ang tawanan sa gitna ng mga tao. Ilang babae ang lumapit sa dance floor, nagkikikik malinaw na nakikisali sila sa biro. Nanlalamang ako, parang asido ang humihimas sa akin ng hiya. Ito na ito. Ang tunay na dahilan kung bakit niya ako inimbitahan, hindi para sa closure, hindi man lang dahil sa kalupitan, kundi para lang sa aliw. Naghiwalay ang mga magkapareha, bumubuo ng malinaw na daan, mula sa kinaroroonan ko papunta sa bakanting gitna ng dance floor. Daang-daang mata ang tumingin sa akin. Narinig ko ang mga bulong. Nakita ko ang mga ngising halos hindi na itago sa likod ng mga baso ng champagne. Tumakbo ka, sigaw ng isip ko, tumakbo ka na lang. Pero ayaw gumalaw ng mga paa ko. Nabihag ako sa nakakatakot na sentro ng atensyon, ang kawawang babae sa napakalaking bestida. Ang punchline sa biro ni Marcus sa engagement party. Punong-puno ng huwad na paghihikayat ang boses ni Marcus. Huwag mo kaming paabutin ng oras. Gumawa ako ng isang nanginginig na hakbang pasulong at isa pa. Para itong milya-milya ang paglalakad papunta sa dance floor. Bawat hakbang ay gumuguni-guni sa biglaang katahimikan. Naging malabo ang aking paningin sa hindi napipigilang luha. Hindi ako iiyak. Hindi ko bibigyan sila ng ganoong kasiyahan. Halos marating ko na ang pinakintab na sahig nang may humawak sa aking pulso. Malambot ngunit matatag ang pagdampi, mainit na mga daliri na bumalot sa aking pulso nang may pagmamay-ari na nagpadaloy ng kuryente sa buong braso ko. Nang himasok ako, at nang lumingon ako, nakita kong harapan kami ng estrangherong may madilim na mga mata. Sa malapitan, nakabibighani siya. Ang ganda na parabang hindi totoo. Matitigas na pisngi, isang panga na kayang tumabas ng salamin, at ang mga matang kasing dilim ng hating gabi at doble ang panganib. Ang amoy niya ay mamahaling pabango at may iba pa, isang mas madilim na amoy. Usok at whiskey at kapangyarihang halos hindi napipigilan. Sumayaw ka sa akin. Hindi iyon tanong. Baba ang boses niya, may accent, siguro Italiano o kung anumang Mediterranean, at dumaloy ito sa akin na parang malayong kulog. Ang dalawang lalaking nakita ko kanina ay biglang lumitaw sa likuran niya. Ang kanilang mga mata ay sinusuri ang silid ng may propesyonal na pag-iingat. Nanahimik ang buong bulwagan. Ako? Nangalit ang boses ko. Hindi ako sumasayaw. Bawat salita ay isang utos ngunit pinaglandas ng hinlalaki niya.
Ang maliit na bilog sa loob ng pulso ko banayad sa kabila ng tigas ng boses niya. Hindi ko alam kung sino siya. Hindi ko alam kung bakit ako ang pinili niya o kung anong laro ang nilalaro niya. Pero pumutla ang mukha ni Marcus, nakabuka ang bibig ni Victoria sa pagkabigla. Ang mga bulong ay nagbago mula sa pang-iinsulto tungo sa pagkalito. Lahat ay umaabot ang leeg para makita kung sino ang nangahas na istorbuhin ang maingat na inihandang pang-iinsulto ni Marcus. Ang labi ng estranghero ay yumuko sa isang bagay na hindi lubos ng ngiti. Maliban kung mas gusto mong ipagpatuloy ang paghakot sa bitag na iyon, alam niya. Sa paanuman, alam ng lalaking ito na maganda at mapanganib ang eksaktong nangyayari at inaalok niya sa akin ang isang takasan. Tinanggap ko ito. Oo, bulong ko. Sayaw ako sayo. Lalong lumapad ang ngiti niya na nagpakita ng mga ngiping tila masyadong puti, masyadong matalim. Habang hawak pa rin ang aking pulso, dinala niya ako sa gitna ng sayawan. Gumalaw ang dalawa niyang gwardiya upang bumuo ng banayad na harang sa pagitan namin at ng mga tao. Nagmukhang alanganin ang mga musikero nang magsimula sila ng mabagal na waltz. Hinila ako ng estranghero ng mas malapit. Ang isang kamay ay napahinga sa aking baywang na may pagmamay-ari na dapat sana'y ikinatakot ko. Ang kabilang kamay niya ay hinawakan ng akin. Ang mga daliri ay naglilibot sa akin na para bang libong beses na naming nagawa ito. Halos hindi ko maabot ang kanyang balikat, kahit pasuot ko ang masakit kong takong. Huwag mo silang tingnan, bulong niya nang magsimula kaming sumayaw. Tumingin ka sa akin. Ginawa ko iyon at agad kong pinagsisisihan. Walang katapusan ang tingin niya. Hinihila ako pababa na parang madilim na tubig. Sa sobrang lapit nakita ko ang bahagyang peklat sa kaliwa niyang kilay at ang anino ng balahibo sa kanyang panga. Sumayaw siya ng parang tubig ang gilas, ginagabayan ako sa mga hakbang na hindi ko alam. Sumusunod ang katawan ko sa kanya na para kaming mga magnet na nagkakabig. Anong pangalan mo? Hinimas ng hininga niya ang buhok ko. Emma? Halos hindi naririnig ang boses ko nang sabihin ko iyon. Emma Brooks. Emma. Sinabi niya iyon na parang panalangin, na parang sumpa. Ako si Dante. Dante lang, walang apelyido. Pero ang pagtitig ng mga tao sa amin na hindi na tumatawa, kundi nakamasid ng may halo ng takot at pagkamangha, ang nagsabi sa akin na hindi na kailangan ng apelyido ng lalaking ito. Alam na ng lahat dito kung sino siya. Lahat maliban sa akin. Salamat, bulong ko, para sa ito. Huwag mo pa akong pasalamatan, Picolola. Lalong tumitindi ang kanyang accent sa pagbigkas ng palayaw. Wala kang ideya kung ano ang kakasang-ayon mo lang. Bago ko pa man maitanong kung ano ang ibig niyang sabihin, lumapit ang isa sa kanyang mga gwardya, yumuko at mariing bumulong sa tenga ni Dante. Narinig ko ang mga pira-pirasong usapan sa labas habang naghihintay bago lumungkot ang ekspresyon ni Dante. Halos hindi mapansin na humigpit ang pagkakahawak niya sa aking baywang. Mukhang malapit ng maantala ang sayaw natin. Ano? Biglang bumukas ng malakas ang mga pinto ng bulwagan. 6 na lalaki na nakasuot ng itim na Amerikana ang pumasok. Ang kanilang mga mata ay siniyasat ang madla ng may husay na militar bago tumuon kay Dante. Kumilos sila ng magkakaugnay at may layunin kumalat upang harangan ang mga labasan. Huminga si Dante ng malalim na parang medyo naiinis. Marcus Ashford, sinabi niya ng sapat na malakas para marinig sa buong biglaang naging tahimik na silid, ay gumawa ng isang napakasamang desisyon sa negosyo. Nanliwanag si Marcus na parang sadyang maputla. Hindi ko alam ang pinag-uusapan mo. Ninakaw mo sa akin. Ang boses ni Dante ay magiliw. Parang nakikipag-usap na sa hindi maipaliwanag na paraan ay lalo pang nagpabigat sa takot. $3 million para maging eksakto. Pinaglaba sa real estate company ng tatay mo. Akala mo ba hindi ko mapapansin? Sumigaw ang mga tao ng nagugulat na bulong. Natumba si Victoria pabalik mula kay Marcus, ang mukha niya ay maskara ng pangamba. Binuksan ni Marcus ang bibig niya. Sinara ito. Binuksan muli. Maaari kong ipaliwanag. Sigurado akong kaya mo. Sa wakas pinakawalan ako ni Dante. Ngunit para lang lumapit sa harap ko. Isang pader ng protektibong kalamnan. Pero una, sa tingin ko ay may utang kang paumanhin sa dalagang ito. Ano? Mukhang talagang nalilito si Marcus. Anong kinalaman niya rito? Inimbitahan mo siya rito para pahiyain siya? Bumaba ang boses ni Dante sa isang madilim at nakamamatay na tono. Ginamit mo ang kirot niya bilang libangan at huminto siya. Sa pag-iisip na hindi ito katanggap-tanggap, lumapit ang isa sa mga gwardya ni Dante kay Marcus. Sumigaw si Victoria. Ang ibang mga bisita ay sumandal pabalik sa mga pader, biglang desperadong maging hindi nakikita. Dante, pakiusap.
Naputol ang boses ni Marcus. Babayaran kita. Ipinapangako. Huwag mo lang. Babayaran mo ako. Ngumiti si Dante at iyon ang ngiti ng isang mandaragit. Bawat amoy na may interes. Pero ngayon, hihiling ka kay Emma ng paumanhin. Hindi ako makahinga. Hindi ito maaaring nangyayari. Ang mga lalaking tulad ni Dante, anuman siya, ay hindi ipinagtatanggol ang mga babaeng tulad ko. Hindi nila inilalagay ang kanilang sarili sa pagitan namin at ng aming maliliit at malupit na dating kasintahan. Lumiko si Marcus sa akin, nanginginig. Pasensya na, Emma. Pasensya na talaga. Tinanggap ko. Halos hindi ko nakilala ang sariling boses. Lumiko muli si Dante sa akin at ang nakamamatay na lamig sa kanyang ekspresyon ay nag-init sa isang mas mainit na damdamin, bagaman hindi nabawasan ang tindi nito. Tara, aalis na tayo. Pero hindi iyon mungkahi, Picolola. Muling nahawakan ng kanyang kamay ang akin, ang kanyang mga daliri ay sumuot sa akin na may parehong may-ari ang katiyakan. Nasa akin ka na ngayon. At habang ginagabayan niya ako sa gitna ng nagkakahiwalay na madla, na sinasabayan ng kanyang mga gwardya, at unti-unting nawawala sa likuran namin ang mga putol-putol na paghingi ng tawad ni Marcus, doon ko lang naunawaan nang may matinding pangamba na ipinagpalit ko lang pala ang isang patibong sa isa pa. Maliban na lang na ang bago ay may mamahaling pabango at tinitingnan ako na para akong isang bagay na mahalaga. Isang bagay na wala siyang balak kailanman pakawalan. Ang simoy ng gabi ay tumama sa mukha ko na parang sampal, malamig at matalim pagkatapos ng nakasisikip na init ng bulwagan. Nanatiling nakapulupot ang kamay ni Dante sa akin habang ginagabayan niya ako pababa sa marmol na hagdan ng pag-aari ng Ashford. Matatag ang pagkakahawak niya para hindi ako makatakas, ngunit banayad naman para hindi ako masaktan. Ang hiniram kong takong ay mabilis na tumutiktik sa bato, habang pinipilit kong makahabol sa bilis ng kanyang mahahabang hakbang. Sandali, pakiusap, hindi ko maintindihan ang nangyayari sa kotse. Maigsi at epektibo ang boses niya. May isa ng gwardya niya ang dumating sakay ng isang itim na SUV, makinis, mamahalin, na may mga bintanang sobrang dilim na parabang mga lawa ng tinta. Bumukas ang pinto at nag-aatubili ako. Ang bawat likas na instinktong makaligtas ay sumisigaw ng babala. Dinadalaanan ng hinlalaki ni Dante ang aking mga bukol-bukol ng daliri, iyon ding banayad na bilog tulad ng dati. Hindi kita sasaktan, Emma. Natagpuan ng kanyang mga mata ang akin sa mapulang gintong liwanag ng mga ilaw ng ari-arian. Pero sa pagtayo mo rito, nagiging target ka. Sumakay ka sa kotse. Target para sa ano? Para sa sinumang nakakita sa nangyari sa loob. Naging matigas ang kanyang panga. Hindi lang si Marcus Ashford ang nakakaalam na may utang siya sa akin. At ngayon, alam na ng lahat sa ballroom na iyon na may kaugnayan ka sa akin. Hindi ako may kaugnayan sa iyo. Hindi kita kilala. Alam mo ang pangalan ko. Matalim ang ngiti niya. At hinayaan mong hipuin kita. Sa mundo ko, Picolola, sobra pa iyon. Bago pa ako makaprotesta, inilagay niya ang kamay sa bandang ibaba ng likod ko at ginabayan ako papasok sa SUV ng nakakagulat na banayad. Sumakay siya sa tabi ko. Ang mga gwardya niya ay pumuwesto sa mga upuan sa harap at isang pangalawang sasakyan ang huminto sa likuran namin. Nagsara ang mga pinto ng may nakakakilabot na kalansing. Amoy katad at ang madilim na pabango niyang suot ang loob. Ipinatapat ko ang katawan ko sa kabilang pinto, sinusubukang lumayo pero tila napakaliit ng espasyo dahil halos sinakop na ni Dante ang karamihan nito. Gumalaw siya ng may nakapulupot na gilas ng isang panther, kontrolado at matipid sa bawat kilos. Saan mo ako dadalhin? Nanginig ang boses ko sa kabila ng pagsisikap kong magpabante sa isang ligtas na lugar. Inilabas niya ang telepono. Hindi, 2 telepono, parehong makinis at mukhang mamahalin. Mabilis siyang nag-type sa isa, saka ako tiningnan. Ano ang address mo? Bakit? Kasi kakailanganin mo ng damit, mga panglinis maliban kung balak mong isuot ang damit na iyan, magpakailanman. Tinitigan ng kanyang mga mata ang hiniram kong damit at may kumislap sa kanyang mukha. Hindi pang-iinsulto kundi mas madilim na bagay. Galit, marahil. Sino ang nagbigay sa iyo ng paanyaya na iyan? Marcus, bakit? Lumayo ako ng tingin, namumulang sa hiya. Nag-date kami 2 taon na ang nakalipas, gusto niyang makita kong masaya siya kasama ang iba. Ang katahimikan na sumunod ay mabigat, mapanganib. Nang sa wakas ay nagkaroon ako ng lakas ng loob na tingnan si Dante, ang ekspresyon niya ay naging ganap na walang emosyon. Ang klaseng walang emosyon na nangangahulugang may karahasan na nag-aalab sa ilalim ng kanyang mukha. Inimbitahan ka niya para pahiyain ka. Hindi ito tanong. Pero tumango ako kahit paano at pumunta ka. Malambot ang boses niya, halos banayad. Bakit? Hindi ko alam.
Ang mga luha na pinipigil ko mula pa sa ballroom ay sa wakas ay bumuhos. Mainit na bakas sa aking mga pisngi. Akala ko baka kailangan ko ng closure. O baka sadyang tanga lang ako para isipin na baka siya rin. Hindi ko na natuloy ang sasabihin ko. Baka ano? Gusto kang bumalik? Lumapit si Dante at naamoy ko ang whiskey sa kanyang hininga. Matalim at malinis, hindi ka tanga, Emma. Malambot lang. Sobrang lambot para sa mga lalaking katulad ni Marcus Ashford. Hinawakan ng kanyang daliri ang baba ko, iniangat ang mukha ko para makita ko ang kanyang mga mata. Sobrang lambot para sa mga lalaking katulad ko. Kung ganoon, hayaan mo akong umalis. Hindi. Puno ng tiyaga ang salitang yon, hindi hanggang malaman kung ligtas ka. Ligtas mula sa ano? Bitiwan niya ang baba ko pero hindi siya umatras. Ninakaw sa akin ni Marcus. $3 million na ipinaglabhan sa pamamagitan ng mga kontratang pangkonstruksyon na hindi kailanman tinupad ng kumpanya ng kanyang ama. 6 na buwan ko na siyang sinusundan. Malamig ang ngiti niya. Dapat ay simpleng koleksyon lang sana ngayong gabi. Tapos nakita kita. Tumibok ng mabilis ang puso ko sa dibdib. Anong kinalaman ko roon? Lahat. Sinabi niya iyon na parang kumpisal. Sinaktan ka ni Marcus, ginamit ka niya. Dahil doon bahagi ka na ng negosyo ko ngayon. Baliw yan, marahil. Inilabas niya ang pangalawa niyang telepono nang ito'y tumingting. Pero may lahi kaming baliw, pinanood ko siya habang mabilis siyang nagtatype. Ang mukha niya ay maliwanag dahil sa sikat ng screen. Sa gilid, mukha siyang bagay na galing sa isang pinta noong Renaissance. Puro matutulis na linya at mapanganib na ganda. Ang peklat sa kilay niya ay nasilooban ng liwanag at napaisip ako kung paano niya iyon nakuha. Ang address mo, Emma. Hindi na tanong ngayon. Isang utos. Binigkas ko ito ng paulit-ulit parang makina ang boses ko. Ano pang magagawa ko? Tumalon mula sa gumagalaw na sasakyan? Sumigaw ng tulong sa kanino? Hindi man lang nagsalita ang dalawang gwardiya sa harap. Nakatitig ang kanilang mga mata sa unahan ng may propesyonal na tindi. Ipinasa ni Dante ang impormasyon sa isang tao sa telepono. Mabilis ang kanyang pag-Italyanong tila dumadaloy na madilim na tubig. Nang ibaba niya ang telepono, sa wakas ay sumandal siya pabalik. Binigyan ako ng ilang mahalagang pulgadang espasyo. Ipapakete ng mga tauhan ko ang mga gamit mo. Mananatili ka sa isa sa mga ari-arian ko hanggang maresolba ang sitwasyon kay Marcus. May trabaho ako. Roommates, hindi ako pwedeng basta mawala. Pwede ka at gagawin mo, muling nagtagpo ang aming mga mata. Alam na ni Marcus ang reputasyon ko ngayon. Magiging desperado siya. Gumagawa ng mga hangal na bagay ang mga taong desperado at ang mga tao sa paligid nila ay nagiging collateral damage. Hinawakan ng kanyang kamay ang tuhod ko. Ang paghipo ay sumisilab sa manipis na tela ng damit ko. Hindi kita hahayaan na maging collateral damage. Picolola, ang pagiging pagmamay-ari sa boses niya ay dapat ay ikinatakot ko. Marahil ginawa nga. Ngunit sa ilalim ng takot ay may iba pang nararamdaman, isang bagay na mainit at mapanganib na ayaw kong suriin ng mabuti. Sino ka? Bulong ko. Totoo? Isang taong dapat mong takasan? Malungkot ang ngiti niya. Pero hindi mo na iyon magkakaroon ng pagkakataon. Huminto ang SUV sa harap ng apartment building ko. Isang sira-sirang gusali sa isang kapitbahayan kung saan ang mga sirena ng pulis ay parang himig ng lulabay at kumikislap ang nabasag na salamin sa bangketa. Naging masungit ang mukha ni Dante nang masdan niya ang mga pader na may graffiti, ang kumikislap na ilaw sa kalsada, ang grupo ng mga lalaking naninigarilyo sa kanto na nagkawatak-watak nang makita nila ang sasakyan namin. Dito ka nakatira. Hindi ito tanong, pero sumagot ako kahit paano. Murang paupa. Bitag pamatay ito. Nagtatype na naman siya sa telepono niya. Gaano katagal? Gaano katagal? Ano? Nakatira ka na ba sa ganitong lugar na pwedeng masaktan ka ng kahit sino? 2 taon. At wala pang nakasakit sa akin. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon nakita ko ang higit pa sa malamig na pagkalkula sa kanyang mga mata. Tunay na galit, ngunit nakatuon sa labas, maprotekta. Hindi mo ito nakikita dahil nasanay ka ng mabuhay. Pero nakikita ko ito, Picolola. Nakikita ko kung gaano ka kahina. 3 sa kanyang mga gwardya ang lumabas mula sa isang ikatlong SUV na hindi ko napansin na pumarada. Mabilis na inisa-isa ni Dante ang mga utos sa Italyano at agad silang naglaho papasok sa gusali ko ng nakakatakot na bilis. Kakailanganin nila ang susi ko. Hindi. Sagot niya ng parang pangkaraniwan lang ang pagpasok sa mga apartment. Naupo kaming tahimik, umi-idle ang makina at pinuno ng presensya ni Dante ang maliit na espasyo. Paulit-ulit siyang tumitingin sa gusali, nakakunot ang panga
at nakakurong ang isang kamay sa hita. Ang isa naman ay nanatili sa tuhod ko, mapang-angkin at mainit. Bakit mo ito ginagawa? Sa wakas ay tanong ko. Ginagawa ang ano? Lahat ng ito. Inililigtas mo ako kay Marcus, dinadala mo ako palayo, hindi mo ako kilala. Sapat na ang alam ko. Inukit ng hinlalaki niya ang maliliit na bilog sa tuhod ko, ang parehong banayad na kilos kanina. Alam kong inimbitahan ka ni Marcus Ashford sa engagement party niya bilang biro. Alam kong pumunta ka pa rin, umaasang mabibigay mo ang isang bagay na hindi niya kailanman maibibigay sa iyo. Alam kong nakatayo ka roon na nakasuot ng hiram na damit. Pinipilit mong huwag umiyak habang pinapahiya ka niya sa harap ng 200 katao. Nagtagpo ang tingin namin, madalim at matindi. At alam kong nang makita kita, may isang bagay sa akin na nakakilala ng isang bagay sa iyo. Ano? Isang taong karapat-dapat protektahan. Sinabi niya ito ng simple, na para bang halata lang. Isang malambot sa mundong nilalamon ang mga malalambot na bagay. Hindi ako. Ikaw iyon. Dumiretsi ang kamay niya mula sa tuhod ko papunta sa akin. Muling pinagsanib ang mga daliri namin. At nakakatakot iyon sa akin dahil madaling masira ang malalambot na bagay. Pero iyon din ang mga bagay na sulit ipaglaban. Lumabas ang mga gwardiya na may dalang mga supot ng basura na puno ng mga gamit ko. Lahat ng pag-aari ko sa mundo ay napalitan ng 3 itim na supot na plastik. Namula ako sa hiya. Ito ang buhay ko. Ito lang ang maipagmamalaki ko sa 26 na taon ng pag-iral ko. Nakita ni Dante ang ekspresyon ko at humigpit ang pagkakahawak niya. Walang halaga ang mga pag-aari, Picolola. Ikaw ang mahalaga. Inilulan nila ang mga gamit ko sa ikatlong SUV at umalis kami mula sa gusali ko. Pinanood kong mawala ito sa side mirror. Isang kabanata ng buhay ko ang nagsasara, gusto ko man o hindi. Saan tayo pupunta? Sa penthouse ko sa downtown. Nag-scroll siya ng mga mensahe sa isa sa kanyang mga telepono. Nagniningning ang kanyang mukha sa matinding ilaw, ligtas doon. Kailangan ng kodigo para sa elevator. May kamera sa lahat ng sulok, may mga guwardiya na nagbabantay. Para itong bilangguan, isang kuta ito. Tumingala siya sa akin, may pinagkaiba, may pinagkaiba, matalim ang ngiti niya. Sa bilangguan hindi ka pinapayagang lumabas, sa kuta hindi pinapapasok ang iba. Lumapit siya, mainit ang hininga niya sa tenga ko. Hindi kita pinipigilan, Emma. Pinipigilan ko ang iba na lumapit sa'yo. Napakamanipis ng pinagkaiba, pero masyado akong pagod para makipagtalo. Unti-unting nauubos ang adrenaline mula sa ballroom, iniiwan akong tila hungkag at nanginginig. Inihilig ko ang ulo sa malamig na bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod na naglalabo habang dumaraan. Nagmaneho kami ng 20 minuto, iniwan ang mga sirang kapitbahayan na kilala ko papalit sa mga kumikislap na tore ng salamin at bakal. Pumarada ang SUV sa isang underground na garahe sa ilalim ng isang gusaling, tila tumatagos sa mga ulap. Lumitaw ang mas maraming gwardiya, nagbubukas ng mga pinto, tiningnan ang bawat sulok. Dumaan si Dante sa kanila na parang hari sa gitna ng mga sundalo, hindi binibitawan ang aking kamay. Ang elevator ay puro salamin at malambot na ilaw. Ipinatapat ni Dante ang kanyang hinlalaki sa biometric scanner at mabilis kaming umakyat na halos lumubog ang aking sikmura. Nakita ko ang aming refleksyon. Siya ay matangkad at makapangyarihan sa kanyang perpektong suit. Ako ay maliit at magulo sa aking hiniram na damit. Parang hindi kami bagay sa iisang universo. Tumigil ka sa malakas na pag-iisip, bulong ni Dante. Hindi ako. Ikaw. Ipinaharap niya ako sa kanya at pareho nang nasa balikat ko ang kanyang mga kamay. Iniisip mo na hindi ka nararapat dito. Napansamantala lang ito. Na magsasawa ako at ibabalik ka sa nakamamatay mong tinitirhan na tinatawag mong apartment. Hindi ba? Naging madilim ang kanyang mga mata. Hindi, Picolola. Marami akong pinagdaanan. Isang kriminal, isang mamamatay tao, isang taong nagkasala ng magpapaiyak sa inyong Diyos. Pero hindi ako sinungaling. Dinampi ng hinlalaki niya ang aking butong balagbag, ang haplos ay sobrang lambing. Kapag sinabi kong akin kang protektahan, seryoso ako. Kapag sinabi kong hindi ka babalik sa lugar na yon, seryoso ako. Yumuko siya hanggang magkatapat ang aming mga mata. At kapag sinabi kong hindi na kita bibitawan, iyon ang pinakamalalim kong ibig sabihin. Bumukas ang pinto ng elevator sa isang penthouse na para bang galing sa magasin. Mga bintanang mula sahig hanggang kisame na nagpapakita ng lungsod na nakalatag sa ibaba. Modernong muwebles na kulay itim at abo. Mga sining na marahil, mas mahal pa kaysa sa buong buhay ko. Lumabas ako na nanginginig ang mga paa.
Sa likod ko narinig ko si Dante na nakikipag-usap sa kanyang mga gwardya sa mababang Italyano, nagbibigay ng mga utos na hindi ko maintindihan. Pagkatapos ay naramdaman ko na naman ang kamay niya sa likod ko. Ginagabayan ako papasok pa sa magandang kulungan na ito. May 3 silid tulugan. Pumili ka ng gusto mo. Itinuro niya ang pasilyo. Dadalhin na agad ang mga gamit mo. Nanghihina ka ba? Tumango ako labis ang pagkaligalig para mag-isip ng pagkain, tapos ay pagtulog. Mahinahon niya itong sinabi, pero utos pa rin iyon. Bukas pag-uusapan natin si Marcus kung ano ang susunod na mangyayari. Pero ngayong gabi, ligtas ka. Lumiko ako para harapin siya. Ang gwapo at mapanganib na lalaking ito, naninakaw ako mula sa buhay ko dahil sa mga dahilan na hindi ko pa rin maintindihan. Bakit ako? Bulong ko. Ngumiti siya at ito ay sabay na malungkot at mapang-ari. Dahil nang makita kitang nakatayo roon na pilit na nagpapalakas ng loob habang hinahati-hati kanila, nakita ko ang isang bagay na akala ko ay winasak ko na sa sarili ko noon pa man. Ano? Ang kakayahang magmalasakit sa isang bagay na marupok. Hinawakan niya ang pisngi ko. Ang mga daliri ay dumadaloy pababa sa pangako. Matulog ka, Emma. Mangarap ka ng mga bagay na mas malambot kaysa sa akin dahil bukas magigising ka sa mundo ko at hindi nakaliligtas rito ang malalambot na bagay. Kung ganoon, bakit mo ako dinala rito? Lalong lumapad ang ngiti niya na ipakita ang 2 matutulis niyang ngipin dahil makasarili ako para subukang pigilan ka pa rin. Nagising ako sa sinag ng araw na pumapasok sa mga bintanang mula sahig hanggang kisame at sa nakalilitong katotohanang wala akong ideya kung nasaan ako. Ang higaan sa ilalim ko ay labis na lambot, nakabalot sa mga kumot na marahil ay mas mahal pa kaysa sa buwan ng sahod ko. Sa isang sandaling puno ng ligaya, inakala kong pinangarap ko lang ang lahat. Ang party, ang kalupitan ni Marcus, ang madilim na mga mata ni Dante, na inaangkin akong pag-aari niya para protektahan. Pagkatapos ay nakita ko ang refleksyon ko sa salamin sa kabilang dulo ng silid. Nakasulot pa rin ako ng hiniram na damit. May mantsa ng maskara sa ilalim ng mga mata ko at bumagsak ang katotohanan. Masyado akong mabilis na umupo. Umikot ang silid, ang telepono ko. Kailangan ko ang telepono ko. Nahanap ko ito sa tabi ng kama, puno na ang baterya kahit halos patay na ito kagabi. 23, hindi nasagot na tawag mula kay Sarah. 16 mula sa isa ko pang kasama sa bahay, si Jessica. At sunod-sunod na nag-aalab na text messages. Saan ka? Emma, pakisagot. May ilang lalaki ang dumating at inimpake ang lahat ng gamit mo. Sabi nila, ayos ka lang, pero Emma, tatawagan ko na ang pulis. Nanginig ang mga daliri ko habang nagtatype ako pabalik. Ayos lang ako, ligtas ako. Ipapaliwanag ko mamaya. Huwag mong tawagan ang pulis. Agad na lumitaw ang 3 tuldok. Saan ka? Tinitigan ko ang telepono. Hindi alam kung paano sasagot. Saan ako? Sa isang penthouse na pag-aari ng lalaking nagpakilala gamit ang iisang pangalan na inuutusan ang mga gwardya na parang sundalo at nagsasalita tungkol sa pagnanakaw at karahasan na parang pinag-uusapan lang ang panahon. Isang lalaki na tumingin sa akin na para akong isang bagay na mahalaga at mapanganib ng sabay, kasama ang isang kaibigan. Pangako, ligtas ako. Mapait ang lasa ng kasinungalingan. Nahanap ko ang mga garbage bag ng gamit ko sa walk-in closet, isang espasyong mas malaki kaysa sa silid tulugan ko sa apartment. May nag-unpack ng lahat ng gamit ko. Ang mga damit kong threadbare na nakasabit sa tabi ng bakanteng espasyo ay malinaw na para sa aparador na wala naman ako. Ang toothbrush ko ay nakapatong sa marmol na banyo at mukhang kaawa-awa sa tabi ng mamahaling produktong pangbalat na hindi ko mabigkas. Naligo ako sa tubig na parang seda ang lambot gamit ang sabong amoy mahal na hotel. Ipinakita ng salamin sa banyo ang katotohanang itinago ng hiniram kong damit. Sobra akong payat. Purong matutulis na anggulo at hungkag na bahagi, nag-iwan ng bakas ang pagtatrabaho sa 2 trabaho at paglaktaw ng mga pagkain. Nagsuot ako ng maong at ng pinakamalinis kong sweater, saka lumabas ng silid tulugan habang malakas ang kabog ng puso ko. Tahimik ang penthouse maliban sa mahihinang huni ng bentilasyon. Pininta ng liwanag ng umaga ang lahat sa mga kulay ginto at abo. Nahanap ko ang kusina, puro stainless steel at marmol, at nakatayo lang ako roon nang walang magawa, natatakot humawak ng kahit ano. May kape. Lumiko ako ng mabilis at napahingal. Nakasandal si Dante sa kwadro ng pinto, nakasuot ng maitim na pantalon at puting kamisang nakabukas ang mga butones sa kwelyo. Basa-basa ang buhok niya na parabang kakaligo lang at may hawak siyang telepono sa bawat kamay gaya ng dati. Nang wala ang Amerikana, nakita ko ang payat ngunit matipuno niyang mga braso at kung paano napuno ng balikat niya ang kwadro ng pinto.
Maaga kang nagising, nagpatuloy siya habang inilalapag ang isang telepono para magtimpla ng kape sa isang tasa. Karamihan sa mga tao ay mas matagal natutulog pagkatapos ng mga traumatikong gabi. Iyon ba ang nangyari kagabi? Traumatiko, hindi ba? Inabot niya sa akin ang kape. Itim, walang asukal. Ewan ko kung paano niya nalaman na ganoon ko ito gusto. Ikaw ay nahiya sa publiko ng dati mong nobyo, tapos dinala ka ng isang estranghero na maaring isang mapanganib na kriminal o hindi. Ikaw ba? Ako ba ang ano? Isang mapanganib na kriminal. Matalim ang ngiti niya. Sobrang sobra. Sinabi niya iyon na parang inaamin lang na mas gusto niya ang tsaa kaysa kape, pero hindi sayo. Hinawakan ko ang kape para hindi sumagot. Perpekto ito, malasa at makinis at malamang mas mahal pa bawat libra kaysa sa renta ko. Perpekto, maganda, at mahal ang lahat sa lugar na ito, pati na ang lalaking nakamasid sa akin gamit ang madilim at hindi mababasang mga mata. Kailangan ko nang magtrabaho, sabi ko sa wakas. May shift ako sa diner sa tanghali at maglilinis ng mga opisina mamayang gabi. Hindi. Pasensya na. Hindi ka pupunta sa trabaho. Inilabas niya ang isa niyang telepono at nag-scroll sa kung ano. Tinawagan ko na ang parehong employer mo. Mag-leave ka. Sumiklab ang galit sa dibdib ko. Hindi mo pwedeng basta-basta. Pwede ko. At ginawa ko nga. Tumingin siya sa akin. Alam ni Marcus kung saan ka nagtatrabaho, Emma. Sa 2 lugar. Gaano mo sa tingin katagal bago kanya mahanap na naglilinis ng kubeta sa isang gusali ng opisina sa hating gabi? Hindi niya gagawin. May utang siya sa akin na $3 million na wala naman siya. Ang kumpanya ng ama niya ay nasa bingit ng pagkalugi. Nagsimula nang lumayo ang pamilya ni Victoria. Alam mo ba na umatras ang ama niya sa kanilang kasunduan ngayong umaga? Malamig ang ngiti ni Dante. Desperado si Marcus at ang mga desperadong lalaki ay kumukuha ng mga hostage. Naging asido ang kape sa tiyan ko. Hindi ako nagkakahalaga ng $3 million para sa kahit sino. Pero ikaw, mahalaga ka sa akin. Nanlambing ang mga salita sa hangin sa pagitan namin, mabigat sa mga implikasyong hindi ko pa handang suriin. Inilapag ni Dante ang kanyang telepono at lumapit. Matikas na mandaragit hanggang sa nakatayo na siya sa loob mismo ng aking personal na espasyo. Sinabi ko sa iyo kagabi, akin ka na para protektahan ngayon. Ibig sabihin, hindi ka pupunta kahit saan nang hindi ko alam. Hindi ka magre-risk. Hindi mo ilalagay sa panganib ang sarili mo sa mga lalaking maaring saktan ka para lang masaktan ako. Hindi ako sayo. Pero nanginig ang boses ko, hindi ba? Itinaas niya ang kamay para haplusin ang mukha ko, hinahaplos ng hinlalaki ang pisngi ko. Pinayagan mo akong hipuin ka, pumunta ka sa bahay ko, natulog ka sa kama ko, hindi kasama ka, mga detalye, pikolola. Walang katapusan ang tingin niya, hinihila ako pababa. Sa mundo ko, ang pagiging nandito mo ay nangangahulugang nasa ilalim ka ng aking proteksyon at ang pinoprotektahan ko pag-aari ko. Dapat ay umatras ako. Dapat ay itinapon ko ang kape sa magandang mukha niya at iginiit na hayaan niya akong umalis. Sa halip na natili akong nakatayo na parang naging estatwa, mabilis ang tibok ng puso ko habang ang hinlalaki niya ay gumuguhit ng mga pattern sa balat ko na pakiramdam ko ay parang mga marka. May buhay ako, bulong ko. Mga kaibigan, mga responsibilidad, at sisiguraduhin kong makakabalik ka sa kanila kapag ligtas na. Nakita ng kabilang kamay niya ang baywang ko. Hinihila ako ng mas malapit hanggang maramdaman ko ang init niya sa pamamagitan ng sweater ko. Pero sa ngayon, si Marcus ay parang sugatang hayop. Bigyan mo siya ng ilang araw para maunawaan niyang talo na siya at pagkatapos ay pag-uusapan natin ang kalayaan mo. Ilang araw, 1 linggo, baka 2. Sinabi niya iyon na parang walang anuman. Parang ang pagnanakaw ng mga linggo ng buhay ko ay ganap na makatwiran. At anong gagawin ko rito? Maghintay na lang. Delikado ang ngiti niya. Pwede mo naman akong samahan. Hindi pa nga kita kilala. Kilalanin mo ako. Bitiwan niya ako, umatras at iniwan akong nanlalamig. May aasikasuhin ako ngayong hapon, pero ang mga tauhan ko ay nasa labas. Huwag mong subukang umalis, Emma, para sa iyong kaligtasan. At kung gagawin ko, ang tingin niya sa akin ay purong mandaragit. Pagkatapos ibabalik kita, at sa susunod hindi na ako magiging gaanong banayad tungkol dito. Umalis siya bago ko pa makasagot. Kinuha ang kanyang jacket mula sa sandalan ng isang upuan at ang 2 telepono mula sa counter. Narinig kong magsara ang pinto ng elevator sa kakatahimikan. Mag-isa ako sa isang gintong hawla. Umalang-alang ang araw. Inilibot ko ang penthouse na parang preso na tinutuklas ang selda niya. 3 silid tulugan, bawat isa ay may maluluho at magagarang banyo. Isang media room na may screen na mas malaki kaysa sa silid tulugan ko
Isang opisina na may tanawing ginagawang parang laruan ang lungsod. Mga librong nasa Italyano at Ingles ang nakahanay sa mga estante. Marami tungkol sa kasaysayan ng sining at arkitektura. Walang personal na larawan kahit saan. Walang ebidensya na may totoong tao talagang nakatira rito. Mga bandang 2:00, kumatok ang isa sa mga gwardiya at pumasok na may dalang mga shopping bag na may designer na logo na nakilala ko sa mga magasin. Pinadala ni Ginoong Moretti ang mga ito para sa iyo, binibining Moretti. Sa wakas, isang apelyido, Dante Moretti. Binuksan ko ang mga bag habang nanginginig ang mga kamay ko. Mga damit na eksaktong sukat ko. Maong na talagang kasya. Malalambot na sweater at makukulay na hiyas. Merienda na marahil mas mahal pa kaysa sa buong aparador ko. Sapatos na hindi pangalawa. Mansyong pangtaglamig na pakiramdam ko'y parang nakasuot ako ng ulap. Ang sulat na nakasiksik sa loob ay may matalim at angguladong sulat kamay. Karapat-dapat kang makatanggap ng mga bagay sa iyo. Umiyak ako noon, nakaupo sa sahig ng magandang bilangguan na ito, napapaligiran ng mamahaling bagay na hindi ko hiningi. Dahil tama siya. Matagal na akong nakasuot ng hiniram at sirang mga bagay, nakalimutan ko na kung ano ang pakiramdam ng may isang bagay na ginawa para lang sa akin. Bumalik si Dante ng magdilum, dala ang amoy ng malamig na hangin at usok ng sigarilyo. Nakakurba ako sa sopa, nagbabasa ng isa sa mga libro niya tungkol sa sining ng Renaissance. Nakasuot ng isa sa mga bagong sweater. Tumigil siya nang makita niya ako may kumikislap sa kanyang mukha. Sakto nga. Hindi mo sana ginawa. Gusto ko nga. Hinubad niya ang kanyang jacket at nakita ko ang dugo sa kwelyo nito. Hindi marami, ilang patak lang, pero sapat na para ipaalala sa akin kung ano siya. Nasaktan ka. Hindi dugo ko, sabi niya ng basta-basta habang tinatanggal na niya ang kanyang kurbata. Kung ganoon kanino, matalim ang ngiti niya. Isang taong gumawa ng mga maling desisyon sa buhay. Dapat ay natakot ako. Dapat ay inutusan ko siyang iuwi agad ako. Sa halip ako pa ang nagtanong, Marcos, hindi. Si Marcos ay kasalukuyang nasa, tawagin nating house arrest. Inililikuid ng kanyang ama ang mga ari-arian para bayaran ako. Nagbuhos si Dante ng whiskey mula sa kristal na dekanter para sa sarili. Pero may mga kasosyo siya sa negosyo na akala nila ay maaari nilang muling pag-usapan ang aming kasunduan. Mali sila. Uminom siya at pinanood ko ang paggalaw ng kanyang lalamunan, nabighani ako sa kabila ng aking sarili. Nakakaabala ba sa'yo? Tanong niya nang bigla niyang malaman ang ginagawa ko. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa mo. Hindi naman talaga. Sinaktan ko ang mga taong sumasalungat sa akin. Kinuha ko ang mga bagay na hindi akin. Nakapatay na ako. Tumigil siya, pinagmasdan ang mukha ko. Hindi ka tumatakbo. Saan ako pupunta? May mga gwardya ka sa labas kahit wala ka man. Lumapit siya, umupo sa sopa sa tabi ko. Hindi mo ako kinatatakutan, Emma. Dapat ay natatakot ka. Pero hindi ka natatakot. Bakit? Inisip ko iyon. Talagang inisip? Dahil pwede mo na sana akong saktan. Pwede mo na sanang kunin ang kahit ano ang gusto mo, pero hindi mo ginawa. Inalagaan mo lang ako. Ang pag-aalaga sa iyo ay isa pang paraan para kontrolin ka. Alam ko. Tinitigan ko siya sa mata pero kahit papaano ay tapat ka tungkol doon. Tumawa siya, madilim at taus-puso ang tunog. Karamihan sa mga tao ay nagsisinungaling sa sarili nila tungkol sa kanilang mga hawla. Nagpapanggap silang para sa kanilang kabutihan ang mga rehas, hindi ba? Sa kaso mo, oo. Nakita ng kanyang kamay, ang aking bukong-bukong, ang hinlalaki ay nagpapabilog sa buto. Tinawagan ako ni Marcos ngayon, nagmakaawa na pakawalan kita. Tigil ang tibok ng puso ko. Ano ang sinabi mo? Sinabi ko sa kanya na hindi ka isang bihag, na basta na lang pakakawalan. Nasa ilalim ka ng proteksyon ko, na ibig sabihin mananatili ka hanggang sa magpasya akong iba. Medyo humigpit ang kapit niya. Nag-alok siya ng pera, dagdag na bayad lampas sa utang niya. Gaano karami? 500,000. Malamig ang ngiti ni Dante na para bang mabibili ka. Ano ang sinabi mo? Tinitigan ng kanyang mga mata ang akin madilim at may pagmamay-ari. Sinabi ko sa kanya na tatanggapin ko ang pera niya at ititago ka pa rin dahil mas mahalaga ka kaysa sa anumang halagang maiaalok niya. Dapat ay pakiramdam kong kadena ang mga salitang iyon. Sa halip, pakiramdam ko'y init na kumakalat sa dibdib ko. Mapanganib at nakapapasingaw. Bakit? Bulong ko. Bakit ka ganun kainteresado sa isang taong kakakilala mo lang? Tumahimik siya ng matagal, nakapatong pa rin ang kamay niya sa bukong-bukong ko, na para bang pinagtatalian niya kaming dalawa. Katulad ka ni nanay, sa wakas ay sabi niya. Malambot, mabait. Nakikita niya ang kabutihan
sa mga taong hindi naman karapat-dapat. Nanigas ang panga niya. Ginamit iyon ng mga kaaway ng ama ko laban sa kanya. Dinukot siya dahil alam nilang sisirain nito. Ano ang nangyari? Nabawi niya siya. Pero iba na siya pagkatapos. Wasak. Malayo ang tingin ng kanyang mga mata, parang nakakakita ng mga multo. Namatay siya noong 16 anyos ako. Hindi dahil sa ginawa nila sa kanya, kundi dahil hindi na siya nakabawi mula rito. Dante. Kaya kapag nakikita ko ang isang taong malambot sa mundong puno ng mga mandaragit, pinoprotektahan ko sila. Bumalik ang kanyang focus sa akin. Kahit pa ang pagprotekta sa iyo ay nangangahulugang ikukulong kita sa hawla. Kahit pa magmumula ka sa akin dahil dito, lumapit siya ng bahagya. Hindi bababa at mabubuhay ka pa para kamuhian ako. Naabot ng kamay ko ang kanyang mukha, bago ko pa mapigilan ang sarili, ang mga daliri ay hinahaplos ang peklat sa kanyang kilay. Hindi kita kinamumuhian. Dapat siguro. Ngumiti ako sa kabila ng lahat. Pero hindi ko siya kinamumuhian. Itinaas niya ang kamay niya para takpan ng akin, pinipisil ang palad ko sa pisngi niya. Mapanganib na mga salita, Picolola. Bakit? Dahil kung hindi mo ako kinamumuhian, hinding-hindi kita pakakawalan. Nanlambing ang pangako sa pagitan namin, madilim at matamis. At tinulungan ako ng Diyos. Hindi ako sigurado kung gusto kong umalis siya. Ang 3 araw ay naging 1 linggo at natutunan ko ang ritmo ng mundo ni Dante. Maaga siyang umalis palaging bago sumikat ang araw. Bumabalik sa hindi tiyak na oras na may tensyon na nakaukit sa kanyang mga balikat, at kung minsan ay may dugo sa kanyang mga damit, hindi kailanman ang sarili niyang dugo. Maingat niyang sinasabi sa akin iyon na para bang mahalaga kung hinawakan siya ng karahasan o kung sumisikat lang ito mula sa kanya na parang init. Ang kanyang mga gwardya ay nagpapalit tuwing 8 oras. Tahimik na mga bantay na naghahatid ng pagkain mula sa mga restauran na hindi ko kayang bayaran at mga librong nabanggit kong gusto kong basahin. Tumigil na akong humiling na umalis, hindi dahil tinanggap ko na ang pagkakakulong, kundi dahil ang mundo sa labas ay nagsimulang pakiramdam kong hindi kasing totoo ng kakaibang buhay na ito sa loob ng kuta ni Dante. Tumigil na si Sarah sa pagtawag matapos kong tiyakin sa kanya na ligtas ako. Pinalitan na ako ng mga trabaho ko. Ang apartment na pinagsasaluhan namin ay inuupahan na ng iba. Unti-unti nang nabubura ang dati kong buhay at hinahayaan ko lang itong mangyari. Masyado kang malakas mag-isip uli. Nagulat ako at isinara ko ang librong kunwari binabasa ko. Nakatayo si Dante sa pintuan ng sala. Nakasandal ang jacket sa isang balikat at nakaluwag ang kurbata. Halos 8:00 pa lang ng gabi, maaga para sa kanya. Masamang araw? Tanong ko. Mabiyeng araw. Lumapit siya sa bar at naghuhugot ng whisky ng may kasanayan. Sa wakas, na-liquidate ng ama ni Marcus ang sapat na ari-arian para mabayaran ang unang hulog. 500,000 ang na-transfer ngayong hapon. Ayos yon, di ba? Ibig sabihin, wala pa ring magbabago. Humarap siya sa akin, baso ang hawak. May utang pa rin sila sa akin na 2.5 milyon at desperado pa rin si Marcus para gumawa ng kalokohan. Nangilabot ako. Anong ginawa niya? Matalim na parang labaha ang ngiti ni Dante. Sinubukan niyang kumuha ng taong papatay sa akin. Tumama ang mga salita na parang yelong tubig. Ano? Baguhan, isang dating kontratistang militar na hindi alam na inupahan siya para magpakamatay. Ininom ni Dante ng payapa ang kanyang whisky. Naharang siya ng mga tauhan ko ngayong umaga. Kasalukuyan niyang sinasabi sa amin ang lahat ng sinabi sa kanya ni Marcus, kabilang ang katotohanang tinanong ka raw niya. Sumirit sa akin ang takot. Tinanong niya kung ano, kung nasaan ka, kung ikaw ay pinipilit na hindi mo kagustuhan, kung ang pagpatay sa akin ang magpapalaya sa iyo. Inilapag ni Dante ang baso niya at lumapit sa kinauupuan ko. Lumuhod sa harap ko para pantay kami ng tingin. Akala niya ako ang kontrabida sa kwentong ito, Picolola. Na siya ang nagliligtas sa iyo, kabaliwan yan. Ganun ba? Hinawakan ng kamay niya ang tuhod ko. Pamilyar na ngayon. Ang may-ari ang haplos na nakasanayan ko na. Kinuha kita mula sa bahay mo, pinipigil kita rito kasama ang mga gwardya. Kinokontrol ko kung saan ka pupunta at kung sino ang makakasama mo. Ayon sa karamihan ng kahulugan, ginagawa ako nitong eksakto kung ano ang iniisip ni Marcus na ako. Pinoprotektahan mo ako, pinipigilan kitang umalis. Madilim ang kanyang mga mata. Walang hanggan. May pinagkaiba ba? Ikaw ang magsabi sa akin. Itinaas ng kanyang kabilang kamay, ang mukha ko hinahaplos ng hinlalaki, ang aking ibabang labi. Pakiramdam mo ba ay protektado ka, Emma? O pakiramdam mo ba ay kulong ka? Dapat sinabi kong kulong ako.
Dapat inutusan ko siyang hayaan akong umalis, bumalik sa buhay ko. Itigil ang magandang, mapanganib na larong nilalaro natin. Sa halip sumandal ako sa kanyang paghipo. Pumikit ang mga mata ko sa init ng palad niya sa pisngi ko. Pareho, bulong ko. Nararamdaman ko pareho. Natigil ang hininga niya. Nang imulat ko ang mga mata, nakatitig siya sa akin ng may tindi na kumuwang hangin sa baga ko. Dapat mas natatakot ka sa akin, alam ko. Dapat kinamumuhian mo ako dahil dito, alam ko. Kung ganoon, bakit? Tumigil siya, naninigas ang panga. Bakit mo ako tinitingnan na para bang hindi ako halimaw? Dahil ang mga halimaw ay hindi umiiyak para sa kanilang mga patay na ina. Hindi sila bumibili ng damit para sa mga estrangherang babae dahil napapansin nilang hindi ito kasya. Hindi sila nag-iistambay na nagbabasa ng mga librong arkitektura at umiinom ng kape ng 3:00 ng umaga kapag inakala nilang walang nakakakita. Bahagyang lumaki ang kanyang mga mata. Sinusubaybayan mo ako. Pinag-aaralan kita. Tinakpan ng kamay ko ang kamay niya sa aking pisngi. Ganoon ka rin sa pag-aaral sa akin. Alam mong hindi ako naglalagay ng creamer sa kape, na nagbabasa ako kapag kinakabahan, na kinakagat ko ang labi kapag iniisip ko, ganoon ka rin. Marahang pinindot ng hinlalaki niya ang ibabang labi ko, pinipigilan ang nakagawi ang iyon. Masasaktan mo ang sarili mo at pinapahalagahan mo iyon. Hindi ko dapat pahahalagahan, pero nanatili ang kamay niya sa mukha ko, banayad sa kabila ng karahasan na alam kong kayang gawin nito. Ang pagpapahalaga sa iyo ay nagiging kahinaan ko, isang bagay na magagamit ng mga kaaway ko laban sa akin. Tulad ng ginamit nila ang nanay mo laban sa tatay mo, kumislap ang sakit sa mga mata niya. Oo, kung ganoon, pakawalan mo na ako, pinilit kong ilabas ang mga salita. Bago pa man ako maging sandatang iyon, humigpit ang pagkakahawak niya. Posesibo. Hindi, Dante. Sinabi kong hindi. Bigla siyang tumayo at lumingon palayo sa akin. 10 taon kong itinayo ang mga pader, Emma. Tinitiyak na walang bagay o sinuman ang magagamit para saktan ako. Wala akong kahinaan. Wala akong malalambot na bahagi. Wala talaga. Tumawa siya ng mapait. Wala naman ako noon hanggang sa dumating ka. Hindi ko ito hiningi. Hindi rin ako. Umikot siya. Akala mo ba gusto kong maramdaman ito? Na makita kang nakatayo sa ballroom na iyon na mukhang madaling masira at maramdaman na may nabiyak sa loob ko. Lumapit siya. Mapang-aso, dapat umalis na lang ako. Dapat pinayagan ko si Marcus na pahiyahin ka at nakalimutan ang mukha mo pagsapit ng umaga. Bakit hindi mo ginawa? Dahil tinitigan mo ako, sinabi niya iyon na parang kumpisal. Parang sumpa sa isang silid na puno ng mga taong natatakot sa akin o gustong samantalahin ako. Tinitigan mo ako na para akong tao, na para akong isang taong makakapagligtas sa iyo, sa halip na isang taong dapat mong takasan. Niligtas mo ako. Ninakaw kita. Nasa harap ko na naman siya, nakapaloob ang mga kamay niya sa mukha ko. Nakita ko ang isang bagay na malambot at maganda. At kinuha ko ito dahil ang mga lalaking katulad ko ay hindi pinapayagang magkaroon ng malalambot na bagay. Kinukuha namin ang mga iyon, sinisira namin, winawasak namin habang sinisikap naming panatilihing ligtas. Hindi pa ako nasisira. Hindi pa. Idinikit niya ang kanyang noo sa akin, pero masisira ka, Picolola, dahil hindi na kita pakakawalan. At ang ganitong uri ng pagmamay-ari ay sa huli ay sumisira sa malalambot na bagay. Kung ganoon, bakit mo ako pinananatili? Dahil makasarili ako. Bumaba ang boses niya sa isang bulong. Dahil sa unang pagkakataon sa loob ng isang dekada, nararamdaman ko ang iba pa kaysa galit at pagkamapagkalkula. Dahil kapag ngumingiti ka sa akin habang umiinom ng kape sa umaga, naalala ko kung ano ang pakiramdam na maging tao sa halip na isang sandata. Natagpuan ng mga kamay ko ang kanyang mga pulso, hinahawakan siya ng mahigpit. Paano kung ayaw kong umalis? Humakbang siya pabalik ng sapat para pagmasdan ang mukha ko. Huwag mong sabihin, yan maliban kung totoo mo. Paano kung totoo ko? Kung ganoon, mas mapanganib ka kaysa sa anumang kaaway na hinarap ko. Pero hinaplos ng hinlalaki niya ang buto ng pisngi ko ng nakakabalibalig na lambing dahil susunugin ko ang mundo para panatilihing ligtas ka. Papatayin ko ang sinumang susubukang agawin ka sa akin. Tumigil siya, kumikibo ang panga. Ano? Mahal kita. Sinabi niya iyon na parang inaamin na naging mamamatay tao siya at pinahihina ako ng pag-ibig, pinapaging mahina. Lahat ng ipinangako kong hindi ko na muling mararanasan. Nanlalamang ang pag-amin sa pagitan namin, hilaw at nakakatakot. Nanakit ang puso ko sa dibdib ko. Bawat likas na instinktong makaligtas ay sumisigaw ng mga babala na hindi ko marinig dahil sa pag-uga ng mga tenga ko. Dapat natatakot ako sa iyo, bulong ko.
Oo, dapat igigiit kong pakawalan mo ako. Oo, dapat tumakbo ako ng pinakamalayo sa'yo hanggat maaari. Oo, humigpit ang mga kamay niya sa mukha ko. Pero hindi mo gagawin. Hindi. Lumabas ang salita bago ko pa mapigilan. Hindi ko gagawin. Hinalikan niya ako noon at hindi iyon katulad ng inakala ko. Hindi banayad o matamis, kundi desperado at nagmamay-ari na para bang sinusubukan niyang isyukit ang sarili sa kaluluwa ko. Ang mga kamay niya ay nakalubog sa buhok ko, hinahawi ang ulo ko pabalik habang nilalamon niya ang bibig ko ng gutom na dapat sana'y ikinatakot ko. Pero hinalikan ko rin siya pabalik ng kasing desperado, ang mga daliri ko ay nakakapit sa kamiseta niya, hinahatak siya papalapit. Ang lasa niya ay whiskey at panganib at isang bagay na mas madilim. Isang bagay na tumawag sa bahagi ng aking pagkatao na hindi ko inakala na umiiral. Ang malambot na bahagi ng akin na gustong-gusto ng mayakap ng isang mapanganib na bagay. Ang sirang bahagi na nagnanasa sa magandang hawla na iniaalok niya. Nang sa wakas ay maghiwalay kami. Kapwa humihingal ng malalim, ang mga mata niya ay itim sa pagnanasa. Sabihin mong tumigil ako. Magaspang ang boses niya. Sabihin mong ayaw mo nito. Hindi ko kaya. Emma, dapat gusto kong umalis. Dapat natatakot ka sa kung ano ka. Sa mga ginagawa mo. Ngayon, nakapaloob ang mga kamay ko sa mukha niya. Nararamdaman ko ang pagkasagana ng balbas sa aking mga palad. Pero ang tanging naiisip ko lang ay kung paano mo ako tinitingnan na para akong mahalaga. Kung paano mo ako hinahawakan na para bang madali akong masira. Kung paano mo ako inaalagaan ng higit sa 1 linggo, kaysa sa inalagaan ako ni Marcus sa loob ng 2 taon. Hindi iyan pag-ibig. Iyon ay pagka-obsesyon, pagmamay-ari, kontrol. Ngumiti ako kahit na umaagos ang luha sa aking mga pisngi. Alam ko kung ano ito, Dante, at pinipili ko pa rin ito. May nabasag sa kanyang ekspresyon. Hinila niya ako sa kanyang dibdib, nakabaon ng kanyang mukha sa aking buhok. Hinigpitan niya ang pagkakayakap sa akin na halos hindi na ako makahinga. Wawasakin mo ako, Pico Lola. Ayos. Yumakap ako sa kanya, nararamdaman ko ang mabilis na pintig ng kanyang puso katabi ng sa akin. Pagkatapos magkapantay na tayo. Nanatili kaming ganoon ng matagal na sandali, nakabalot sa isa't isa. Ang lungsod ay kumikislap sa labas ng mga bintana na parang alpumbra ng mga bituing bumagsak. Nang umugong ang kanyang telepono, isa sa 2 niyang palaging dinadala, hindi niya ito pinansin. Nang umugong muli ito, siya'y bumuntong hininga ng malumanay sa Italyan. Kailangan ko na itong sagutin, tumango ako, binitiwan ko siya nang hindi ko naman gustong pakawalan. Lumayo siya, muling nagbabalik sa pagiging mapanganib na taong kilala ng mundo at sumagot ng mabilis sa Italyan. Ngunit natagpuan ng malaya niyang kamay ang akin, pinagdugtong ang aming mga daliri na para bang hindi niya matiis na tuluyang maputol ang aming pagdikit. Anumang sinabi ng kausap niya sa kabilang linya ay nagpangitim sa kanyang ekspresyon. Tumugon siya ng matalim pagkatapos ay binaba ang tawag. Anong nangyari, Marcus? Nanlapat ang panga ni Dante, pinalala niya. Kumuha siya ng utang mula sa Bratva, ang Russian mob, para subukang bayaran ako. Parang yelo ang dumaloy sa aking mga ugat. Masama ba iyon? Suicidal iyon. Hindi nagpapatawad sa utang ang Bratva. Ngayon, utang niya sa kanila ang lahat ng inutang niya, pati na ang interes, at utang pa rin niya sa akin. Hinimas ni Dante ang kanyang malayang kamay sa buhok. Sinusubukan niya kaming pag-awayin. Para magmukhang ako ang walang katwiran at sasang-ayon sa kanya ang mga Ruso. Gagawin ba nila? Hindi. Pero baka subukan kanilang gamitin para makipagnegosasyon. Humigpit ang pagkakahawak niya sa kamay ko, na nangangahulugang wala nang ligtas pa, kahit dito. Tumagos sa akin ang takot. Anong gagawin natin? Sa kabila ng lahat, ngumiti siya. Hindi mo ako iiwan, Pico Lola. Hindi. Matigas kong sinabi, kahit ano pa man ito, magkasama na tayo rito ngayon. Lumambot ang kanyang mga mata. Ang mapanganib na lalaking iyon ay natutunaw sa isang bagay na mahina. Pagkatapos tatapusin natin ito ngayong gabi. Paano? Papaintindihin natin kay Marcus na hindi ka isang baraha sa pakikipagtawaran. Akin ka. Hinila niya akong muli ng malapit. Ang mga labi niya ay dumampi sa aking templo. At ano ang akin? Pinoprotektahan ko iyon gamit ang lahat ng mayroon ako. Kahit pa mangangahulugan iyon ng digmaan, lalo na noon. Hinalikan niya akong muli. Mas banayad ngayong beses, ngunit hindi nabawasan ang iinit nito. Tatapusin natin ito. Saan tayo pupunta? Ang ngiti niya ay matalim, mapanganib. Lahat ng bagay na dapat sana'y nagpapatakbo sa akin para ipakita kay Marcus Ashford kung ano ang nangyayari sa mga lalaking sumusubok kunin ang pag-aari ko. Dapat ay natakot ako.
Dapat ay tumanggi ako. Dapat ay sa wakas ay nakilala ko na ang panganib na kinaroroonan ko. Sa halip nagpunta ako para magpalit ng mainit na damit na binili ni Dante para sa akin. Ipinapakita ng aking refleksyon sa salamin ang isang babaeng halos hindi ko nakikilala. Isang taong mas mukhang hindi biktima kundi isang reyna na naghahanda para sa digmaan. Isang babaeng pinili ang kanyang halimaw at tatayo sa kanyang tabi habang siya ay nakikipaglaban para sa kanya. Ang amoy sa bodega ay langis, kalawang at isang bagay na mas madilim pa. Takot, marahil, o ang maanghang na amoy ng tanso ng lumang karahasan. Nanatiling nakapulupot ang kamay ni Dante sa akin habang naglalakad kami sa napakalawak na espasyo. Ang aming mga yapak ay umalingaw-ngaw sa konkreto at pinalibutan kami ng kanyang mga guwardiya, mga tahimik na anino na may nakikitang baril sa ilalim ng kanilang mga jaket. Lumuhod si Marcus sa gitna ng sahig, nakaposas ang mga kamay sa likod, namamaga at dumugo ang mukha. Dalawang lalaking Ruso na nakasuot ng mamahaling Amerikana ang nakatayo sa gilid. Nanonood na parang mga taong tinitingnan ang mga hayop sa palengke. Nakaupo si Victoria sa isang tiklop na upuan sa tabi ng pader, tahimik na umiiyak at ang perpektong makeup niya ay nagkalat sa mukha. "Emma!" Nanginig ang boses ni Marcus nang makita niya ako. "Diyos ko, Emma, pasensya na talaga. Tumahimik ka." Ang boses ni Dante ay parang nag-uusap lang, pero nanginginig si Marcus na para bang tinamaan. Hindi ka pwedeng kausapin siya. Lumapit ang isa sa mga Ruso, mas matanda, kulot ang buhok, at may mga matang parang taglamig. "Moretti, dinala mo ang babae mo sa pulong pangnegosyo. Personal ito, Volov." Mananatili siya. Medyo humigpit ang kapit ni Dante sa kamay ko. Ang tanging palatandaan ng tensyon sa kanyang kalmadong postura. "May utang si Marcus sa akin ng 2.5 milyon. Lumapit siya sa iyo para humiram ng pera para bayaran ako. Nandito ako para ipaliwanag kung bakit iyon ay isang pagkakamali." Manipis ang ngiti ni Volkov. "May utang na siya sa atin ng 3 milyon ngayon. Kasama ang interes," sabi niya. "Hindi ka raw makatwirang tao kaya dapat tayong makipag-ayos para sa kanya." "Nabanggit ba niya kung bakit siya may utang sa akin sa simula pa lang?" Sabi niya. "Nabigo raw ang kasunduan sa negosyo. Ninakaw niya ako." Bumaba ang boses ni Dante sa nakamamatay na katahimikan. Ginamit niya ang pera ng kanyang ama sa konstruksyon para maghugas ng pera. Ginamit niya ang pera ko para punduhan ang kanyang pamumuhay habang hindi nababayaran ang mga tapat na kontratista. Tinuro niya si Marcus. Hindi ito isang nabigong kasunduan sa negosyo. Ito ay pagnanakaw. Naglabas si Marcus ng tunog na parang nabibigatan. "Babayaran kita gamit ang pera ng Russian mob." Tumawa si Dante ng madilim at walang biro. "Hindi ka lang magnanakaw, Marcus, tangang ka. Pakiusap." Mababa ang boses ni Victoria. "Pakiusap, pakawalan mo na lang siya." Ibinebenta ng ama niya ang lahat. Ibinebenta ng ama niya ang mga bagay na binili gamit ang pera ko. Inilipat ni Dante ang kanyang atensyon sa kanya at naramdaman kong nagbago siya. Naging mas malamig, mas mapanganib. "Sabihin mo sa akin, Victoria, alam mo ba na magnanakaw ang kasintahan mo nang tanggapin mo ang kanyang alok?" Mabilis siyang umiling. "Alam mo ba na inimbitahan niya ang dati niyang kasintahan sa engagement party mo para lang siya'y ihiya? Para maramdaman niyang may kapangyarihan siya sa pamamagitan ng pagpapaliit sa iba." Nagkita ang tingin namin ni Victoria. Nag-aagawan sa mukha niya ang takot at hiya. Hindi ko alam. Akala ko biro lang yon. Nakakatawa ang mga biro. Boses ni Dante na parang kutsilyo ang talas. Hindi ang kalupitan. "Nag-ubo si Folk. Nakakaantig ito pero may negosyo tayo. May utang sa iyo ang binata. Sa atin, may kailangang magbayad. Sige." Bitiw ni Dante ang kamay ko at humakbang siya pasulong. At naramdaman kong nanlamig ako nang mawala ang pagdampi niya. Ganito ang mangyayari. Ipagpapatuloy ng ama ni Marcus ang pagbebenta ng mga ari-arian para mabayaran ako bawat sentimo kasama ang interes hanggang sa mabayaran ng buo ang utang. At ang pera namin, nangitid ang mga mata ni Volkov. Ituring mo na itong aral sa masusing pagsusuri. Matalim ang ngiti ni Dante. Nagpautang ka sa isang magnanakaw nang hindi mo sinuri ang sitwasyon niya. Hindi magandang negosyo iyon, Volkov. Hindi ako responsable sa mga pagkakamali mo. Bumaba ng testigraw ang temperatura sa bodega. Gumalaw ang mga tauhan ni Volkov, ang mga kamay nilang papunta sa mga armas. Tumugon naman ang mga guwardiya ni Dante. Isang nakamamatay na sayaw ng ipinahihiwatig na karahasan. "Tinanggihan mong kilalanin ang utang niya sa amin?" Ang boses ni Volkov ay parang seda sa ibabaw ng bakal. "Ayaw kong hayaan kang kumita mula sa kanyang katangahan sa aking kapahamakan.
Hindi gumalaw si Dante. Hindi siya kumapit sa sandata, ngunit sa hindi maipaliwanag na paraan ay siya ang nangibabaw sa lugar. Ninakaw ako ni Marcus. Kaya tungkulin kong parusahan siya. Gusto mo bang maibalik ang pera mo? Kunan mo mula sa ibinabayad sa akin ng kanyang ama. Bibigyan kita ng 20 sentimo sa bawat dolyar bilang paggalang sa propesyon. 20 sentimo. Naging masungit ang mukha ni Bulkov. Insulto iyon. Iyon ang negosyo. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Dante. Sumugal ka sa isang maling puhunan. Inaalok kita ng bahagyang pagbabalik. Tanggapin mo o ituring mo na lang itong pagkalugi. Humaba ang katahimikan, nasiksik ng banta. Napagtanto kong tumigil akong huminga, ang puso ko ay tumitibok ng napakalakas na ramdam ko ito sa lalamunan. Ito ang mundo ni Dante. Negosasyon na may baril. Yaman na napanalo at nawala sa mga konkretong bodega. Karahasan ay isang maling salita na lang ang layo. Sa wakas tumawa si Vulov. Matapang ka, Moretti. Respetado ko yan. Nagsignal siya sa kanyang mga tauhan na bahagyang nag-relax. 20 sentimo sa dolyar pero may utang kang pabor sa akin. Hanggang sa makatwiran, pumayag si Bulkov. Tinitigan niya si Marcus ng may pagkasuklam. At itong isa, ano ang mangyayari sa kanya? Lumingon si Dante sa akin at sinundan ng lahat sa bodega ang kanyang tingin. Nakasalalay iyon kay Emma. Namaga ang lalamunan ko. Ano, sinaktan kanya, ginamit kanya. Hinawakan ng tingin ni Dante ang akin. Madilim at matindi. Ikaw ang magpapasya kung ano ang mangyayari sa kanya. Naglabas si Marcus ng desperadong tunog. Emma, pakiusap, minsan maganda tayo magkasama, naalala mo? Nagkamali ako, bata at tanga ako noon pero hindi ko sinadya. Inimbitahan mo lang ako sa engagement party mo bilang biro. Tumibay ang boses ko sa kabila ng nanginginig kong mga kamay. Gusto mong ihiya ako sa harap ng lahat ng kakilala mo. Gusto mong maramdaman kong maliit, walang kwenta at kaawa-awa ako, pasensya na. Nagsorry ka lang dahil nahuli ka. Pasensya na't bumaliktad ang lahat. Tumingin ako kay Dante. Ano ang mga pagpipilian ko? Delikado ang ngiti niya. Mayabang. Ano mang gusto mo, Picolola? Papatayin ko siya kung hihingin mo? Sirain mo siya. Sirain mo ang lahat ng natira sa kanya. Nakalalasing ang kapangyarihan ng mga salitang iyon. Kaya kong tapusin si Marcus sa isang salita. Kaya kong pahirapan siya gaya ng pagpapahirap niya sa akin. Pero nang tignan ko siyang nakaluhod doon, kahabag-habag at wasak, awa lang ang naramdaman ko. Hayaan mo siyang umalis, sa wakas ay sabi ko. Nanlaki ang mata ni Dante sa gulat. Emma, hayaan mong bayaran niya ang utang niya. Hayaan mong mabuhay siya kasama ang bunga ng kanyang mga pinili. Tiningala ko ang mga mata ni Marcus. Pero gusto kong malaman niya na hindi ako ang mahinang babaeng inakala niyang kaya niyang saktan, na mas marangal ako kaysa sa karapat-dapat niya. Katahimikan. Pagkatapos ay lumapit si Dante sa akin, ang kamay niya ay humaplos sa mukha ko ng nakakabagbag damdaming lambing. Kakaiba ka. Pagod na lang akong matakot. Hindi ka na natatakot? Lumlingon ako sa paligid ng bodega sa mga gwardya na may baril, kay Vulov na malamig ang mga mata, kay Marcus na dumudugo sa sahig. Natatakot ako pero hindi sayo. Malambot ang kanyang halik, may paggalang, taliwas sa karahasan sa paligid namin. Nang umatras siya, mainit ang kanyang mga mata. Lalabasan mo na siya rito, utos niya sa isa sa kanyang mga guwardya. Ihatid mo siya pa uwi, hindi kita iiwan, kailangan kong tapusin ito. 5 minuto saka ako susunod, hinalikan niya ang noo ko. Tiwala ka sa akin, ginawa ko nga. Diyos ko, tulungan mo ako, ginawa ko nga. Iba ang pakiramdam ng penthouse nang bumalik ako. Hindi na parang kulungan kundi parang santuwaryo. Nag-shower ako, hinugasan ang amoy ng bodega, at nagpalit ng malambot na damit. Nanlalamig pa rin ang mga kamay ko. Nang pumasok si Dante sa pinto, 1 oras ang nakalipas. Tapos na ba? Tapos na. Mukhang pagod siya na wala ang mapanganib na dating niya at lumitaw ang taong nasa likod nito. Babayaran ni Marcus ang bawat sentimo sa loob ng susunod na 10 taon. Kinuha ni Volkov ang 20% niya. Ipinagpaliban ni Victoria ang kasal. Isa lamang siyang kolateral na pinsala sa lahat ng ito at sa atin. Lumapit siya sa akin at hinugot ako sa kanyang mga bisig. Wala nang atin at tayo lang. Ikaw at ako magkasama. Pinili ko ito. Bulong ko sa dibdib niya, pinili kita. Alam ko. Hinaplos ng kanyang kamay ang buhok ko. At gagawin kong araw-araw na patunayan na tama ang pinili mo. Kahit na isang mapanganib na kriminal ka. Kahit na itinaas niya ang mukha ko para salubungin ang kanyang mga mata. Hindi ko mababago kung ano ako. Hindi ka maipapangako ni Emma ng kaligtasan o normalidad o anumang kahawig ng isang karaniwang buhay. Pero maipapangako kong poprotektahan kita sa lahat ng aking makakaya.
Nasasambahin kita tulad ng isang napakahalagang bagay na ikaw, namamahalin ko siya. Natapos ako para sa kanya, malambot at marupok ang kanyang ngiti. Ginagawa ko na iyon. Mula pa noong sandaling tiningnan mo ako sa ballroom na iyon, na para bang kaya kitang iligtas. Nailigtas mo ako. Nagligtas kami sa isa't isa. Hinalikan niya ako. Dahan-dahan, malalim at puno ng pangako. Ipinakita mo sa akin na kaya kong maramdaman ang iba pa kaysa galit. Ipinakita ko sa iyo na karapat-dapat kang makakuha ng higit pa kaysa sa mga lalaking tulad ni Marcus. Kaya ano ang nangyayari ngayon? Ngayon, hinila niya ako patungo sa silid tulugan, malinaw ang kanyang intensyon sa kanyang madilim na mga mata. Ngayon ipapakita ko sa iyo kung gaano ka kahalaga sa akin, kung gaano ka kamahal, at kung paano ko balak gugulin ang natitirang bahagi ng aking buhay sa pagtiyak na hindi mo na muling pagdudahan ang iyong halaga. Napaka-posesibo niyan. Posesibo akong lalaki. Matalim ang kanyang ngiti. Alam mo yan ang pinili mo ako. Oo. Hayaan ko siyang hilahin ako ng malapit. Hayaan ang kanyang mga kamay na iguhit ang aking katawan sa pamamagitan ng marangal na paghipo. At pipiliin kitang muli. Mapanganib na mga salita, Picolola. Mapanganib na babae ako ngayon. May boss ako sa mafia na susunugin ang mundo para sa akin. Ang tawa niya ay mainit sa aking balat. Ganun nga. 6 na buwan ang lumipas, nagising ako sa sikat ng araw at sa amoy ng kape. Ang braso ni Dante ay mabigat sa aking baywang. Ang penthouse ay naging tahanan. Ang mga libro ko sa mga estante, ang mga damit ko sa aparador, ang tasa ng kape ko sa kusina. May buhay na ako ngayon na hindi kahawig ng dati. Bumalik ako sa pag-aaral, nag-aaral ng kasaysayan ng sining na pinunduhan ni Dante ng walang kurap-kurap. Madalas bumibisita ang mga dati kong kasama sa bahay. Sa wakas tinanggap na ni Sarah na tunay akong masaya. Nagsimula na rin akong muling magpinta. Isang bagay na iniwan ko ng mas naging mahalaga ang kaligtasan kaysa sa mga pangarap. Tinupad ni Dante ang kanyang pangako, pinrotektahan niya ako, sinamba, at minahal ng sobra na sana'y nakakatakot. Pero pakiramdam ko'y parang pag-uwi. Masyado kang maingay mag-isip, bulong niya sa balikat ko. Iniisip ko lang kung gaano kabaliw ang buhay. Bakit? Kabaliwan ba? 1 taon lang ang nakalipas, naglilinis ako ng kubeta at nakikipag-date sa lalaking tinuring akong pansamantalang libangan. Ngayon, nakatira ako sa isang boss ng mafia na tinitingnan ako na para bang ako ang nagbitbit ng mga bituin. Ipinihit niya ako para harapin siya. Mainit ang tingin niya sa umaga. Ikaw nga ang nagbitbit ng mga bituin. Ang buong mundo ko ay kadiliman bago ka dumating. Napaka-poetiko iyan para sa isang kriminal. Marami akong talento, dinadala ng kanyang kamay ang mga pattern sa aking balat. Pag nabanggit nga pala iyon, hinugot niya mula sa bedside table ang isang maliit na kahon. Napatigil ang puso ko. Dante, hayaan mo munang matapos. Binuksan niya ito at lumabas ang isang singsing, hindi malaki o magarbong, kundi perpekto. Isang malalim na pulang ruby na napapaligiran ng mga diamante. Alam kong hindi ito tradisyonal. Alam kong hindi ako ang klaseng lalaking dapat mong pagbuuan ng buhay. Pero pinili mo pa rin ako. At gusto kitang piliin muli araw-araw magpakailanman. Namula ang paningin ko sa luha. Ito ba ang pakasalan mo ako, Emma? Magaspang sa damdamin ang boses niya. Hayaan mong ibigay ko sa iyo ang pangalan ko, ang proteksyon ko, ang lahat ng meron ako. Hayaan mong gugulin ko ang natitirang bahagi ng buhay ko sa pagpapatunay na hindi pagkakamali ang pagpili sa akin. Hindi iyon pagkakamali. Yumakap ako sa kanya sabay na tumatawa at umiiyak. Oo, pakakasalan kita. Isinulod niya ang singsing sa aking daliri. Pagkatapos ay hinalikan niya ako na para bang hangin lang ako at siya'y nalulunod. Nang sa wakas ay naghiwalay kami. Kapwa nakangiti, idinikit niya ang kanyang noo sa akin. Mahal kita, Picolola, ang aking malambot, mapanganib, at pambihirang babae. Mahal din kita, aking magandang halimaw. Halimaw man o ano paman, lalo na ang mga bahaging halimaw, hinalikan ko siyang muli. Iyon ang dahilan kung bakit ikaw ay akin. Sa labas, ang lungsod ay walang katapusan ng lawak, puno ng panganib at posibilidad. Ngunit dito, nakapaloob sa mga bisig ni Dante, nakasuot ng kanyang singsing, wala akong nararamdaman kundi kaligtasan, pagiging pinili, pagiging minahal. Pumasok ako sa ballroom na iyon bilang isang wasak na dalaga na naghahanap ng kapanatagan. Lumabas ako bilang pag-aari ng isang lalaking nakita ang aking halaga nang hindi ko ito nakikita para sa sarili ko. At kung dahil doon ay naging Jing Emma Moretti ako, asawa ng isang boss ng mafia, reyna ng isang mapanganib na imperyo, isusuot ko ang koronang iyon ng buong pagmamalaki. Dahil minsan ang pinakamapanganib na pagpipilian ang siyang nagliligtas sa iyo, at pinili kong maligtas.